Karanasan natin ito. Nabunyag na naman ang katiwalian sa mga proyekto. Mga maninipis at tinipid na poste ng gusali, mga seawall na madaling masira at bumigay, ang katagang flood control ghost projects pala ay hindi lamang ghost sa kadahilan ng hindi sila nakikita at nararamdaman, kung hindi dahil mumultuhin tayo ng mga ito sa tuwing magkakaroon ng kalamidad. Mumultuhin tayo ng kapabayaan at katiwalian na pinabayaan nating manuot sa sistema. At kung may dapat tayong mapagtanto sa lahat ng ito, iisa lang ang katotohanan. Hindi kalikasan ang may problema. Sistemang bulok at palpak. Bilang mga mambabatas, tungkulin nating itaguyod sila. Ibsan ng bigat na kanilang dinadala. Mas lalo pang palakasin ng kanilang loob at patatagin ng kanilang diwa. Our people deserve more from us. Hindi salita, hindi grandstanding, kundi sa gawa. Tunay na malasakit at tapat na paglilingkod. Kaya po noong Setyembre pa lamang, isinusulong ko na ang Senate Bill number 1299 o Mahiya Naman Kayo Act na naglalayong ganap na alisin ang ekwasyon, ang panghihimasok ng mga mambabatas sa pagtukoy, pagpopondo at pagpapatupad ng mga proyekto. Layon din ng panukalang ito na patatagin ang koordinasyon ng national government sa mga local government units, sa mga infrastructure projects na itatayo sa kanilang mga lugar. Kung ang isang proyektong pang-infrastructure ay itatayo sa isang probinsya, munisipyo, syudad o barangay, dapat ito ay alam ng mga local government officials doon. Hindi na pwedeng surprise na lang ang mga proyekto na ikagugulat ni governor, ni mayor o ni kapitan. Ang pagtitiis ay hindi parusa. Kaya muli, ako po'y nananawagan. Mahiya naman tayo kung inuuna natin ang politika kaysa buhay. Mahiya tayo kung kaya nating manahimik habang may nagdurusa. Ngunit kung kikilos tayo ngayon, kung iwawasto natin ang sistema, kung uunahin natin ang pagmamalasakit kaysa pamumulitika, maibabalik natin ang tangal sa serbisyo publiko. May pag-asa pa ang Pilipinas. Ngayon ang panahon para makita ang peligro bago dumating ang trahedya. Ngayon ang panahon para hindi lang tayo maging matatag, kung hindi maging ligtas. Ngayon ang panahon para protektahan ang buhay ng Pilipino, hindi ang kapangyarihan. Hindi ko po maipaliwanag sapagkat hindi na po kailangan ng matinding research o mga scientists kung anong naging problema dito sa ating bayan, ba't maraming namamatay. Saan po kayo nakakita na mga riverbed may nakatinga, may nakatirang tao? Mga daanan ng tubig, ginawang tirahan ng tao at ginawa pang barangay. Siguro naman po mga kasama, kitang-kita na natin kung saan ang problema. Ang kailangan po natin ngayon ay political will. Kailangan po natin talagang ipabatid sa ating mga kababayan na hindi po tinitiran ang riverbed at hindi po tinitiran ang mga ilalim ng tulay. Hindi po tinitirahan at hindi po pwedeng gawing barangay ang daanan ng tubig na inukit ng kalikasan. Yaan pong mga lugar na yan, sa matagal na panahon, 1,000 taon, yaan po ay daanan ng tubig.